DXIC 711. Simulcast RMN Iligan IFM 102.3 ug dungan usab niini madungog kita og masudong kining tulumanon via audio video live streaming sa Ustream sa social media, because DXIC RMN Iligan is a convergence of mass media and social media. Ang atong mga kanhiay mga edisyon kung inyong gusto ninyong tanawon, bisan pa sa kapid-an kamaniadtong miagi ng mga bulan, kapina magbulan ning Tingog sa Iligan, masubok ninyo sa YouTube. Itag lang Tingog sa Iligan. Pasalamatan nato ang Dios dining laing kahigayunan nga mosaksi sa kalibutan. Manindot kayo ang pagsilang sa adlaw. Good morning di ay nung paing ranis na minaw pagkakaroon mao na akong scorer sa jogging. Thank you nung paing, salamat kayo ug maayong buntag sa tanan nga mga mulupyo sa nagkalain-lain nga mga barangay dinhi sa Iligan, labi na sa mga miyembrong opisyal sa Bantay Hustisya sa nagkalain-laing dapit dinhi, ingon man sa mga chapters sa Lanao ug sa uban nga mga dapit sa Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag ug salamat sab kayo dahil sa atong mga sponsors. Inshallah Marketing Corporation atong pasalamatan alang sa inyong mga panginahanglan sa konstruksyon diha lamang sa Inshallah Marketing Corporation sa Tibanga Highway, Iligan. Alang usab sa inyong mga panginahanglan sa mga sports uniform, pagpatahi ninyo sa mga school uniforms, tanan nga mga uniforme sa atong mga tulungaan, sa atong mga buhatan, diha lang duula. Engineer Simbic Fernandez Campilan sa Crisca Garments na kini nahimutang sa New Frontiers Subdivision. Naapod ni branch sila dito sa Baroy, Lanao del Norte. Salamat kaayo. Salamat usab kaayo sa Joseph's and John's Barbershop alang sa inyong pagpatahom ug pagpagwapo, haircuts, hairstyles, tanan nga mga serbisyo, beauty and barbershop services diha gayud sa moderno, limpyo kaayo ug matinagdanon kay nga mga beauticians o mga barbers diha sa Joseph's and John's Barbershop. Di Atty. Salvi Lim, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines, Lanao del Norte and Iligan Chapter. Naraban ito'y concern at itong tawagan anytime. Gusto niyang ipadayag daw ngadto sa atong mga punuan sa syudad. Lakip na ni Congressman Vicente Barb Belmonte. Salamat usab kayo, Atty. Ed Prospero, sa call for justice. Thank you very much. Salamat usab kaayo, Regs Beach Resort. Pinaagi ni Mr. Bong Quiapo o Cecil Radasa. Thank you. GLC Construction and Manpower Services, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat kaayo sa inyong paluyo sa Tingog sa Iligan. Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Good morning, Councilor Abragan. Magdalawang linggo na ang paghihintay. Salen. Panawagan na pala itong mga konsehal. Gisaad ni Councilor Abragan ni atong miagi pang Lunes nga iyang itahan voluntarily ang iyang Statement of Asset Liabilities and Network agig pagsunod sa panig-ingan ni Councilor Manny Salibay. Una pang misaad si Mayor Celso Rehencia, pero kung wag yung salin, nakita na to ay Mayor. Para po din mo, Mayor. Kano mo kung tapin-al, magunato na ito mga bahandi. O gato lang ma-explikaran nagikan. Ipasigar mo, pamanggay na ito. Ako'y daghag bahandi, ako'y daghag mga yuta o kabalayan. Iladlad ko na karon balibaran dayo. Awa pa po noon mabalibad. Wa pa po noon balibad. Ikaw, Boy Idlas, palabi ha. Palibad. Morning guys ni Boy Idlas o ni Madam Curila. Lonis, nadawat mo ang Tawagan ako nato Jok si Councilor Bunga Pragan. Milakaw kang way panangi. Ato ipadayon do usab ang issue nga nagyambigit kini sa sangguniang panglungsod o sa ato mga sangguniang barangay. Diin gipasakaan og sumbong ang
upat ka mga kagawad sa barangay Kiwalaan tungod sa ilang pagdumili pag-confirm sa appointment ni Kapitan Tony Alon sa usa ka tresurera. Kanilang nilang tresurera confirm kay bagong eleksyon. Base sa matud kanila, kumpirmado na sala ni ini pagpalsipay sa mga record sa panalapi. Giangkon pa mismo in writing. So ato nang ipadayon karon ug atong matawagan anytime si kagawad si Kapitan Tony Alon. Atong tawagan to aron makatubag no sa mga pamahayag. Usbo nato di pamahayag. Cebu na po. Cebu. Okay. Nawag taglaing konsehal ron. Nadawat mo ang akong request. Martes, milakaw kang way panangin. Miyerkules, bibalik ko. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Batang Justisya ang Call for Justice kiglambigit di ay sa atong mga tulunghaan, sa atong mga school administrators ug atong mga maestra aron sa ingon ni ana atiman kining ilang panginahanglang legal uibi kining atong mga magtutudlo ay no bisan tuod og tan-aw nato posturaw kay sila pero in town luoy kaayo usahay iharas pa ni sila yawa sila mga legal nga pag-atiman sa gobyerno hasta index walay legal counsel unya ang mga bata pud kumusta ang bullying kining na naman tay anti-bullying law mando sa mga tulunghaan nga kinahanglang tutukan kining mga panghitabo sa pagpangbuli, pagpangharas sa mga bata nga ambik naghimo ni ini mga kabataan ra usab grabe na rabag epekto ani kay daghan nagali kayo sa record ani sa tibuok kalibutan daghan na mga bata nga nag-suicide tungod lang kay ginabuli sa ilang mga kaubang classmate uban mga maestra pa po magbuli no mao ning usa sa mga tulunghaan nga ato nang naduaw ang Lunab Elementary School ug atong kauban karon at least kay nag-organize na pud ko sila ang mga para ma-empowered ang mga maestra ug mapatuman gid nilang sakto ang ilang mga buluhaton. Kauban nato si Mr. Luloy Kahilya ang principal sa Lunab Elementary School. Maayong buntag sir, morning. Yeah. Yes sir. Okay sir, kadyo lang kay gamay lang sir ha kay atong i-speaker lang gamay ning imong phone. Oh, okay sir. Hello sir. Morning sir. Okay. Hello sir. Yeah, good morning. Good morning. Yeah, good morning. Salamat kay sir sa imong panahon. Kumusta man daw tuod ang tulunghaan nato diha sa Lunab? Kumusta naman ang implementasyon sa anti-bullying law? Tony, sa pagkakaroon okay kayo so far so good ang implementasyon sa atong anti-bullying policy. Pan dili malikayan nga ato nagihapoy mga pangitabo nga may kalabutan sa anti-bullying pero ginagmay ra kayo. Okay, naka-implementar o nakamugna na ba mo og anti-bullying policy base sa mando sa anti-bullying law, sir? Nakahimo na tanian. Wow, very good. Gani na ang atong tulunghaan sa Lunab, aduna anti-bullying policy ug gani na ay mga kung na makahimo nini nagi mga punishment kung baga not necessary punishment pero na ay mga lagi proseso, procedure. Proseso. Gani aduna tay usa didto nga ato nang kuan na first step na nahimo na siya virtual process nga ato ang ginahimo. Okay. Salamat kay si kumusta man daw ituod nag-organisa naman kuno alang sa hustisya ang atong mga magtutudlo diya para sa ingon mas lig-on sila nga muhimo sa ilang buluhaton isip magtutudlo. Kaloy sa Ginoo attorney natay mga ginagmay nga ang common diha attorney ang pagpanulong sa mga ginikanan. Yeah. Mga kabataan rabod ang kuan sa mga magtutudlo po ilahang kuan. Naay mga ginikanan nga manulong sir. Nganong manulong man unsa may rason musulong man? Away bata. Mga pila ginikanan.
ginikanan maapil. Okay. Salamat kay naorganisa na nato ang Bantay Hustisya. Wow. O gani karon so far pag sugod gid nato niya na wala na gyud mga panghitabo nga may kalabutan niya na nga pagpanulong. Tungod kay empowered na ato ang magtudlo. Very Sa good. pagbantay, sa ngayon gud bantayanan. Ug unya ang atong mga ginikanan tingali ato puning makutay ma-empowered ug masabtan pud nila ang buluhaton sa mga magtutudlo ug ang mga kahimtang kinahanglan mag-ihiusa ta ug atong ipalabay usahan ng mga emosyon nga mo na sunod nato nga kalabutan nato ni labi na gid sa atong bago pa man nahuman ang ato ang second periodical examination. 2 weeks after siguro pagbalik na sa klase kay karong panahon na maman nga ato ang semestral break sa mga kabataan. Pagbalik na sa mga kabataan, magpatawag po kita o consultative meeting o dito na to atong ikuan na po ng atong Bantay Hustisya. Salamat kaayo. Salamat kay Mr. Kahilya o Laumi nga ang Call for Justice Lawyers, kami mga advocates o Bantay Hustisya na makig-unong kaninyo diha aron mas mahimong epektibo kita sa pagtudlo sa atong mga kabataan. Thank you. Salamat po kay attorney. Salamat kayo. Thank you, Mr. Lonoy Kahilya, ang atong principal sa Lulab Elementary School. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Good morning, usab diha ni Mr. Lonoy Calderon o ni Mr. Rubin Abiol, mga opisyales diha sa Bantay Hustisya mismo sa barangay Barangay Luinab. Good morning. Padayon tang pagbarog pag-alagad sa atong mga kasilinganan sa hustisya ug kalinaw. Kung miyembro kas Bantay Hustisya, nagmahal kas kalinaw. Dili ka kadtong makadungog lagamay ug matumban lang ang tiil gamay, hidayog kaso no. Ikaw ang nagbaton og painob. Ikaw ang kutay sa pagsinabtanay sa mga kasilinganan aron sa ingon niana malinaw ang atong katilingban. Malinaw ang atong nasod. Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Dito sa ilang baryo, akong giadto, akong gisusi. Abi ko og may suga na, adunay puste, walay kurinti. Ato nang tawagan karon si Kapitan Tony Alon. Ilang kalsada, Mga pamahayag sa upat ka mga kagawad sa Kibulan. Uban ni kasi ni ka-standby. Wala si Mr. Largo. Ato nang pahulapin gamay. Gamiton na to ang pikas linya. I have the phone here. Atong tawagan si Kapitan Tony Alon. Resolbahon tani para dili mahanging ang kamatuuran sa pandungog sa katawhan. abi ko og may suga. Gipugos sila ni Kapitan Tony Alon sa pagtugot nga i-concur kining iyang tresurero na pamatud-an pinaagi sa pag-angko ni ini nga nakasala sa panudlanan sa barangay, no? Gipanghangat kuno sila og pinusilay ni Kapitan Alon. Unya niadto mingadto sa iyang abogado kuno nga maura usab ang chairman sa Committee on Laws and Good Government diha sa Sanggunian, si Councilor Fred Busico. O si Councilor Fred Busico na pugkulo sa ilang pag-atubangay mo niulga kanila nga ipang-suspended sila sa Sanggunian o ipang-ilisan sila og taga-usamis. Mao kini ang mga pamahayag nila. Unya mao laging nagreklamo sa pending karon ang kaso for decision of the Sanggunian. Sa asawa, Okay, atong tawagan. Niya may naghatag na to og cellphone number ni Kapitan Tony Alon atong tawagan. Hopefully atong makontak siya pinaagi sa cellphone, no? Okay, nagring na. 47 minutes after the hour of 6 in the morning. Cellphone to ni Kapitan tawagan tagasab Kapitan Tony Alon ato. Tubagalan kap kinahanglan ang mga tawo nga masayod. Seryoso lang kay ini kay mga issue, public issues ni kap. Palihog ato lang tubagon kay
The Call. number you have dialed is either unattended. Okay, sige. Murag na putol. Ato tawagan na tog usab. Kap, tubaga lang Kap na seryoso ni. Responsable man ta nga mga opisyal Kap, hinaot kung unta di pagka magawat-awat unta Kap nining atong mga opisyal sa sanggunian. Sa Mayor Sensorihensya. Pebrero, Marso ay nahimo sa itim sa City Hall. Empleyado nag-all, official happy all sa City Hall. Disyembre, Nobyembre, Oktubre, Setyembre, Agosto, Hulyo, Hunyo, Mayo, Abril, Marso, Pebrero, Enero, walay nahimo. Enero, Pebrero, Marso, way nahimo sa ATM sa City Hall. Empleyado nag-all, official happy all sa City Hall. Disyembre, Nobyembre, Oktubre, Setyembre, Agosto, Hulyo, Hunyo, Mayo, Abril, Marso, Pebrero, Enero, walay nahimo. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Okay, nanginhanglan ang mga tao, Kapitan Tony Alon sa imong tubag, no? Do not underestimate the right of the people to be informed on matters of public concern. Mao ni atong gisakripisyuhan din niata, gisakripisyuhan din sa amin niligan para masayod ang katawhan diha sa usa ka balanse nga pagpresentar, no? Tungod kay wala nagyulaing programa sa media karon sa iligan, di ba? Ang uban nga mga broadcast institutions puros na gini, binayran, no? Muyaw-yaw manggali. Sakto man po, kapag mo sayop ang yaw-yaw, pero ang motivation ani tanan. Para ra sa ilang mga amo nga nagbayad, nagbuhi kanila. Mauning ipaningkamutan sa amin iligan nga mapadayon ang usa ka balanse kang presentasyon sa media, no? Dili kadtong mga programa nga ang tuyo maura ang pag good morning ug pagtalo-talo sa ilang mga amo pagkahuman na kubra ritso, no? Walay pait. So naanad na spoil for so many years, na spoil ni anang ato mga opisyal sa iligan, dili nila madawat nga naapagay mabilin nga istasyon sa radyo nga nagpabiling nagbarog sa konsepto sa media. Ug happy birthday day ni Mrs. Alma Tabilon, mo nilula sa ako in taong anak gawas sendong child in town, or si Micaela Tabilon. Maayong happy birthday diha Mr. nung Pedro Usab Tabilon ang bana ni Madam Alma. Happy birthday Mrs. Alma Tabilon. Anita ni Mr. Balikta ni Mr. ni Kagawad Edmundo Largo. Hello Kagawad. Morning ya. Good morning sa Paterne. Natulat ang Kagawad ha, kay Muramag nakanat-dirits si Ring man tato. Nakanat-dirits man. Kanunay ginato ning tawagon Kagawad. So, kung sa katinuod, wala na ko na yung sesyon yung patawag karon si Kapitan Tony Alon. Tinuod eh? Tawag adlaw Karon lagi, pero ang session na mo, regular session is first and second Monday of the month. Nagkusog ka pag imong radio, hinay-hinay ko ng gamay. Okay. Hello, Kap. Ang among session, regular nga session, first and second Monday of the month. Okay. Nga gahapon, naghatag lagi notice. Kap, kagawad, kusog yun ang radio, hinay lang, palihog lang, hinay lang gamay. Magtagpak man good? What naman to? Okay, go ahead. Sige, padayon. Sige, okay. Ang session na mo, kadwa sa isa ka bulan, gahapon, naghatag og kuan din notice nga na ay session karon. Wala mo lawata kay Lunes o kaduha raman may mag-session kada Lunes naman niya. Unsa ba na mo pagprepara sa among mga resolution sa agenda? So mag-session mi wa mo gapoy agenda nga may tabo. Among agenda nga
isubmit dili man dawato ni kapitan. Unsa man nga yung mga agenda, for example, nga dili dawato ni kapitan? Parehas nerong naghimo mi og nagpasa kog resolution nga ang sakyanan sa barangay kinahanglan gamiton 8 to 5 nya office hour pod nya Monday to Friday kay gigamit mo na bisag asagod ipang marketing Kisa may nagagamit? sila sa barangay. Kisa man sila hapon? Specifically? Si kapitan. Si kapitan? Nya kung ang mga tao mo gamit patugilon o gasolina. Okay. Nya usahay balibaran pa nga daot mo nang gimuan ako resolution nga kinahanglan ang kanang isa ka multi-cab himuon na siyang emergency response vehicle. Duha na ka multi-cab? Duha man ako multi-cab. Himuon na ang emergency response vehicle. Okay. Kinahanglan mo standby na diya sa barangay pero wa may bihikulo na sa barangay to aman sa ilang mga balay. Mao ba? Mo nag-ibuan ako ko nga kinahanglan. Dili pang kadawaton kining mao mga resolusyon dili. Alon. Dili. Nga naman po tao no. Atong tawagan usab si Kapitan Tony Alon. Murag di nagibadala. Ato mga kaigsunan sandong victims diha sa barangay Santa Filomena nga naghangyo ka natong magpaduaw lagi anytime basin within the week makalugar to diha labi na ning atong Red Cross Village diha mo anhalan niya kung gyud anytime ug ang bantay hustisya para maatiman matanaw ng inyong problema diha kay lagi taon gibilin lang sa Red Cross o sa temporary shelter wa na atimas pa na sa gobyerno wa nagipasagda na pagkakaron ug ginahulga na nga papahawaon sa tag-iya. Yeah. Okay. So sige. So di man gyud magtawagan si Kapitan Kenneth Dirich magid wala na magid muring ang phone ni Kapitan Tony Alon Kagawad Largo. So ang may tabuan ni dili mo tambong karon because you cannot be prepared ug ato daw ni ka prepare gyud pinagalit man gyud. Dapat mga 3 days dili usab siya mao ang adlaw sa inyong session. Dili gyud session na mo Monday. Kumusta man dahil tuod ang inyong paghulat sa desisyon nga gipasaka ni sa kasong gipasaka bato kaninyo tungod sa pagdumili ninyo pag confirm sa gitudlo nga tresurero ni Kapitan Tony Alon? Agad-agad lang yun sa resultato kay next week ko no ihatag naman ila namang ipakanaog ang hukom ko no. Sa sanggo niyang panglusod. Amo lang katagdon pero preparado na may unsay mga lakang among pagahimon sunod kung ma-negative man ang result. Okay. So salamat kay ni Ana salamat kay ni Ana Kagawad Largo ug ipangumusta na lang ko basta gatutok taan ni kanunay matag buntag atong tawagan basin mausab ang hunahuna ni Kapitan Tony Alon ug muhatag na panahon nga madungog usab ang iyang side kay gikinahanglan madungog pud ang iyang side ni ining tanan no. Okay, thank you. Sige, so salamat kayo. Thank you very much Kagawad Edmundo Largo. Thank you. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Ang mga statement of assets and liabilities sa network paday nato ning gihulat no. Gisingil sa atong mga iragutag number ni cell number ni Councilor Bong Abragan saad man gud siya no. Tawagan nato ang uban. Basig makatawag tagamay no. Makatawag ta bisag usa lang sa atong mga palangga nga mga konsehalis. Tawagan nato ay katulob wa pa man tay number ni Councilor Fred Xiao nakaring na. Councilor Marlin Yang atong tawagan si Councilor Marlin Yang. Councilor Marlin Yang gamay ra kay pangutana kinilang salen basig iya sama ni Councilor Manny Salibay iya pong mahatag nganhi sa tingog sa iligan. Ano sa ingon ni ana masuhid pod no masayran pod sa katawhan. This is an obligation of every public official or employee under the Code of Conduct and responsibilities of ethical responsibilities of
public officials and employees diri sa atong kuan balaod na nga nagmando sa atong mga kaigsuunang mga opisyalis, mga sulugoon sa lungsod nga itahan ang tanan. Na day debate kuno nang hanggat na og debate, murag fighting mode na si Vice President Binay. Maklaro ta ni ron adtong wala niya pagtunga sa Senate Blue Ribbon Committee, ingon siya subcommittee ra ba na? Subcommittee man kay nang mga tawanan, mga ambisyoso manandag ko magpatawag nako, Vice President ko. Pero ipatawag ko sa Mother Committee, ingon siya, ipatawag ko sa Mother Committee, atubang ko. Pero og subcommittee kanalang committee ha, de kung matubang na subcommittee oy. Gipatawag na siya karon. Nag-issue na og subpoena si Senador Gingguna, ang chairman sa Senate's Blue Ribbon Committee. O tanaw na tugmutunga ba ni, pero nagmurag fighting mode na. Lipay ang mga tao ani kay di ba ibutang ang mga tao sa limbo sa misteryo nga kanang mga pangutana bitaw di matubag kay kana gyud mga opisyal nga di motubag pangutana, di matubag sa mga pangutana unya di mo klaro mo gid na. Klaro mo gid ang naigitaguan, di ba? Oh, gamay ra kayong pangutanahan nya di matubag, sus Ginoo ko. Anyway, basin usahay man gud na may mga strategy, basin nagpadugay-dugay lag tubag si Vice President Jujumar Binay. Daghan tag isyu. Daghan kay tag isyu nga pagatukuyon. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Karon pa lang daghantang mga empleyado sa City Hall nga nagaduol kanato nga gusto sila mubutyag kalambigit ni ining mga pangwartag padayon sa Bids and Awards Committee diha sa City Hall. Kinsa man kay nahilambigit ani, no? Mga opisyal, we presume nga daghang naapilan generator set na perting mahalaga sa katanan, generator maabot og tag 3 million, no? Siya grabe gining pangawat padayon attorney Verde sa City Hall. Mao lagi nga barog mo, kamo may naay personal knowledge, di ba? Ang tuyo sa tingog sa iligan empowered ta, di kay magdakdak lang pud ta dinhi og wa tay prueba sa panahon kung mag-istorya man gay that means na atay gigunitang prueba. Aron bisan asa ta mag-abot, i-libel man ta, umukaso man ta, andam ta ni ana. Maybe kung wala ta mukaso, i-withhold ta lang na because we see the propriety of either not filing or filing a case. But sa punto kaigsuunan sa pag-istorya nato dinhi ang tingog sa iligan, dili ta mo conclude og wala tay prueba. Saan ang pag-inguna ng giwaldas og dahurot og gihurot og gitukob sa mga opisyal ang donasyon sa Sindong 54 million. Natay prueba na uy. No? Di pa ingon nga, sige nag-ingon nga, intact man, intact sa inyong mata. Wa mo kuyapi. Kamo mismo nag-angkon resolusyon ang gahimo, nag-yurot na ninyo. Di pa presentaran lang ninyo resibo. Intact man na, Torniber. Ay mo, ano yung linglahan mga tao ba? Ang intact, kanang core shelter program, nagkuhaan na ino, pero yung gikasuhan, nga para untag, dalion og dapat alas katawhan, inyong gipuglan, abot sa inyong tuyo, nga di ninyo ipatuma na. Giribok ninyo ang mga paningkamot, ibabagan ang mga paningkamot aron sa inyo ma-implementar na bisan pa kining simbahan Katoliko nga nakahimo nagkapin sa balay wa pangitaw mo maluoy, gikasuhan pa ninyo. Grabe, no? Pero ayaw dito maglipat-lipat, no? Nahurot ang cash donation sa Sindong. Ayaw na pag-ingon diag ako man lagi intact man lagi ingon sila. Mo kuyapi. Takdan lang po tagwat mo kuyapi. Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Pabutan ninyo because once na atay magpakuha nagpruiba ni ining generator sets nga daghan ra ba day kani ra ba kani usa duha tulo unya wa ra ba day ni karon magsugod sa una pa day kuno ni ug mga miyembro sa Bids and Awards Committee ang galaro ani kaila pa na bato natong uban ato lang gi-withhold moabutan pa na idakdak na ginadiri. Epa once idakdak na andam na tang file og kaso apan lagi barug mo kay suunan diha mga empleyado, no? Wa na lain makabarug kung dili kamo man ang nasayod. Katubitaw sa una, katubitaw overtime scandal diha katong panahon sa kanhi ayong administrasyon nga libo kalibo, gatusan kalibong kwarta diha sa katawhan nga inyo lang hotdog overtime, wa trabaho mga pag-usamis magdapag inuba, mga eskwela nursing na naresolba man to kay nagbarog ang mga empleyado mismo. Mga empleyado ang nagbarog diha sa mo, sila Rurano Market, etc. Karon barog mo para sa katawhan ba?
Kinsa may lain mo pruiba na kundi kamo. Mula kung di mo empowered, di po may basta-basta mo dakdak. Kaya mo may pruiba. Once na mo usa rin, bisag pagkuha lang affidavit ay, dakdak ta na. Kana mga tinunto nga nagpadayon diha sa Bridge and Awards Committee. Ato ipatubag na bisan ni Mayor Celso Regencia. Siya may namuno diha karon, nganong di man na mabadlong. Tinaw man nga tinunto, no? Atong karon na. Anyway, kaigsuran wa na tay panahon. Barangay Captain Tony Allen, tawagan ka na mag-usab og mga adlaw, di min din na may mundag tawag. Si Councilor Bong Abragan murag tuas Cebu. Tawagan nato, basig na natay cellphone niya ugma. Si Councilor Marlin yang usab di man jud makatubag, tawagan na pula tag sugod. Ay by the order of number of votes, no? Tagay po kuno yung number na makahatag yung number ni Councilor Freddy Xiao aron ato dayong makuan, ato dayong pong mapangutana. Kano sa mampud nila itahan pa ang ilang salen. Wala na may panahon kay sudan. Salamat kay sa inyong pagtubay kanamo. Salamat. Kini na usab ang inyong kauban sa hustisya. Verkin ko, God bless. Inyong debate si Attorney Vert Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan. Pagkadaghan sa nahigmata, nga nangando'y pagmatuno, kay mataas ang magtango sa mga dilim Beat reporters, mga maiinit na isyu ng bayan, inyong malalaman. Mga tiwali, ating babanatan. Eto pa, traffic update, weather forecast. Samahan niyo po ako, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Balita't balitaktakan kay Manang Audrey. Unang balita sa Unang Radyo. Ang inyong mapagkakatiwalaan sa paghatid ng sariwa at makabuluhang mga balita. Ako po si Manoy August Vergara. At ako naman po si Metro Bentican Balawan. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Lunes hanggang Sabado. Unang balita sa Unang Radyo sa DCXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Back to Christ, Healing Crusade of Father Lahi, kasama si Elder Ver. Ito pa rin po ang inyong maliit na lingkod, si Elder Ver. Alas 2:45 hanggang alas 4 ng umaga, araw-araw. Back to Christ, Healing Crusade of Father Lahi, dito sa DZXL. Mapapakinggan din linggo ng hapon, alas 5:45 hanggang alas 7 ng gabi. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden The Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden The Best Public Service Awardee, Rod Marcelino, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Pangulong Noynoy Aquino hinamon po ang kanyang mga kritiko na handa siyang makulong matapos ang kanyang termino. As opposed to now that I have to tolerate all of the insults and cynicism because I have to, rise above the fray.
U.S. President Barack Obama kinundina ang terrorism attack sa Parliament Building sa Canada. Suspect sa pamamaril ng isang sundalo kinilala na. When it comes to dealing with terrorist activity, Canada and the United States has to be entirely in sync. Fiancé at kapatid naman ang pinatay na si Jennifer Laude, hindi nakakasuhan ng Armed Forces of the Philippines. Pagpapakulong sa suspect na si PFC Joseph Scott Pemberton dapat dumaan sa tamang proseso. Gusto natin kagad makulong sa Manila City Jail, Quezon City Jail. Bakit kailangan yun? Ang pag-ibig, pag kinakan sila si Pemberton at wala ng pag-ibig sa Pilipinas. Korte Governor Edgardo Taliado lumuwas na po sa Maynila kasama kanyang anak. Gobernador naniniwalang may nagmamanipula sa kanyang misis na lumutang at siraan siya. Palitang negosyo maasama 30 milyong piso. Pondo inilan po ng Department of Agrarian Reform sa proyekto dyan sa Nueva Ecija. Balita naman si Bayan Dagat, 11 sugatan sa pagsabog po sa lampas ng Universidad sa Egypt. Via satellite, RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, sumaga na po ng Webes, ika-23 na Oktubre 2014. Sa Mindanao, live po tayo sa DXRC 900, RMN Zamboanga. Sa Visayas naman, live po tayo sa DYHP 612 RMN Cebu. Luzon, live po tayo sa DZRC 873 RMN Legazpi. Live online mga kasama, live din po sa WRMN New York, USA sa nangunang mga RMN stations nationwide. RMN News, panahon. Gabay sa panahon, maasahan po mahinang pagulan na may pagkulong pagkidlat sa silangang bahagi ng bansa. Sa kabilang nito, mga kasama, patuloy pa rin po mararanasan ang malinsangan na panahon. Yan ay epekto ng tinatawag na easterlies na nakakapekto sa Luzon at Visayas. Ang buong bansa ay magiging bahagya po maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong mga pag-ulan o pakidlat-pakulog, lalo na sa silangang bahagi po. Tama naman hanggang kung minsan ay malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang silangan ng Iral sa Luzon at silangang Kabisayaan at ang mga baybayang dagat ito ay maging katamtaman hanggang kung minsan ay maalon sa ibang dako naman mga kasama. Ang hangin po ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan hanggang hilaga na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Minamon po ni Paulo Ninoy Aquino ang kanyang mga kritiko na nagsasabing makukulong siya pagkatapos ng kanyang termino. Ayon sa Pangulo, handa siya makulong kung mapapatunayan na guilty siya sa unjust judicial system sa bansa. Gaya po ng mga kaso may kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund at Disbursement Acceleration Program. All the decisions I made were never spurred the moment. They were well studied and arising from the best advice I could get from various sectors. Now, at the end of the day, I think I can defend all of the decisions we did make. Does that mean that all of the decisions were perfect? No, that would be incorrect to say. It would be an impossibility for an imperfect being to come up with perfect decisions all the time. So, all I'm saying is we can defend each and every decision that we have done. Aminado po ang Pangulo na may mga banta na siyang natatanggap simula na maupo siya sa pwesto bilang Pangulo ng bansa. Yung the threats come with the job, no? Mga physical threats. No? They'll remove me before I even end my term or that they will file all the charges. No? They have the right to file a complaint, I guess. No? I have the right also to file complaints against them for malicious lawsuits, which I can do when I'm a civilian and no longer in this position, as opposed to now that I have to tolerate all of the insults and cynicism because I have to, rise above the fray. Samantala, muli po pinagtanggol ni Paulo Aquino ang pagtupad ng Disbursement Acceleration Program na lalo nagpapalakas nga daw sa ekonomiya ng bansa. Ang Pangulo Aquino naman handa pong harapin ang mga posibleng kaso isasampa sa kanya sa 2016. Ang kasama mo sa balita, Teo de Guzman. RMN Report.
Hindi natatakot si Pangulong Noynoy Aquino sa mga posibleng kaso na isampa laban sa kanya sa pagbaba niya sa posisyon sa 2016. Ito ang sinabi ng Pangulo sa harap na rin ng posibilidad na may magsampa ng mga kaso laban sa kanya sa oras na siya ay hindi na presidente ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Aquino, bilang Pangulo ng bansa, kasama ito sa kanyang trabaho. Pero binigyang diin din naman ni Pangulong Aquino na mayroon din naman siyang karapatang magsampa ng kaso laban sa kanyang mga kritiko. Sa kabila nito ay naniniwala din naman si Pangulong Aquino na hindi naman lumalaki ang mga kalaban niya o kanyang mga kritiko at posibleng lumiliit pa nga ang bilang ng mga ito. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kinundina ni US President Barack Obama mga kasama ang naganap na pamaril sa Parliament Building sa Canada na kinasuwi po ng isang sundalo at na isang suspect. Ayon sa tagapagsalita ng White House State Department na si Mary Harf, personal na tinawagan ni US President Barack Obama si Prime Minister Stephen Harper para magpabigpo ng tulong. Sa isang press con sa White House, nilinaw din ni Obama na handa silang tulungan ng gobyerno ng Canada. When it comes to dealing with terrorist activity, that Canada and the United States has to be entirely in sync. We have in the past. I'm confident we will continue to do so in the future. Nagpasalamat naman si Harper kay Obama at sila ay nagkasundong patuloy na magtutulungan para matukoy kung sino ang grupo responsable sa nasabing pag-atake. Sa ngayon po ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pamaril kung saan isang anggulong tinitingnan ay ang terrorist attack bunsod ng patuloy na pag-alyansa ng Canada sa US sa pagsugpo sa ISIS. Lumabas sa investigasyon na nasabing o ang namatay na suspect na si Michael C. Happ debut o Michael Joseph Hall ay dating Canadian na nagpa-convert kamakailan sa Islam. Mga kasama, matapos po mag-over the bakod sa Campo Aguinaldo po kung saan naroroon si Private First Class Joseph Scott Pemberton, abay hindi na po sasampahan ng Armed Forces of the Philippines ang kapatid at fiancé ng pinatay na transgender na si Jennifer Laude. Sa halip, ayon kay Lieutenant Colonel Harold Caburo, tagapagsalita po ng AFP, sila ay hihigpitan at pagbabawalan na lamang sa loob ng kampo dahil sa kanilang ginawa. Naintindihan naman niya ang ginawa po ng dalawa na bunsod lamang sa init at lugso po ng damdamin dahil sa sobrang galit nila kay Pemberton. Matatandaan na lubuso po ang pamilya ni Laude nang malaman nilang nasa kustudiya na ng AFP si Pemberton kahapon ng hapon. Samantala, maging si Father Ranhilio Aquino, Dean ng San Beda College, Graduate School of Law, ay naniniwalang dapat humarap sa pagdinig si Pemberton pero ito ay tumaan sa proseso kung kailan siya dapat paharapin. Sa interview ng RMN kay Father Aquino, nilinaw nito na dahil sa umiiral ng Visiting Forces Agreement na pareho pang pinagkasunduan ng dalawang bansa, dapat na sumunod ang Pilipinas kung ano ang nilalaman ng VFA. Kaya marapat na tumalima sa nalaban sa kasunduan ng Pilipinas dahil kung ano man ang nangyayaring proseso ngayon kay Pemberton ay ito ang itinatadhana sa nilalaman ng VFA. Ang kailangan natin ang akusado magpakita habang nililitis. Ang gusto natin kaya kaagad makulong sa Manila City Jail, Quezon City Jail. Bakit kailangan yun? Personal ng US Armed Forces yan. Ang takilid, pag tinakan sila si Pemberton at wala ng pag-ingiti sa Pilipinas, doon tayo tagirin. Hindi naman nangyari yan eh. Nasubukan na natin sa kaso ni Daniel Smith. Sila ang may kustodiya habang nililitis, kinonvict natin, kinulong natin, pero sa apela, anong nangyari? Pinoy mismo nagsabi, hindi ako ginangasa. Di sila ang pag-ibig doon, kalukuhan natin. Samantala, i-turn over kahapon sa Campo Aguinaldo si Pemberton. Nakaalis na rin ang USS Paladins 5 sa daungan po ng Subic Metropolitan Authority. Ang DFA masama umapila sa US na may pagtulungan sa investigasyon kay US Marine Pemberton. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Agra. RMN Report. Umapila ang Department of Foreign Affairs sa US na makiisa sa proseso ng investigasyon kay US serviceman Private First Class Joseph Scott Pemberton. Ayon sa DFA, nagsisimula pa lamang ang pag-usad ng kaso ng pagpatay kay transgender Jennifer Laude. Iginit ng DFA na sa ilalim ng Visiting Forces Agreement, ang Pilipinas pa rin ang may jurisdiction sa sinumang US serviceman na lalabag sa batas ng Pilipinas.
Siniyak din ng DFA na sa pamilya Laude ang pagtutok nila sa naturang kaso. Kasama mo sa DFA, Joyce Coriantes Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Full custody naman kay U.S. Marine Pemberton. Dapat pa rin tiyakin ng pamahalaan ang kasama mo sa balita. Konde Bata. RMN Report. Bagamat may tuturing na positive development at paglipat kay U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa Camp Aguinaldo, ay ginitik Kabataan Party List Representative Terry Ridon na dapat hingin pa rin ng Pilipinas ang full custody. Naniniwala si Ridon na ang paglilipat kay Pemberton sa pasilidad ng Pilipinas ay resulta ng matinding public pressure. Pero paliwanag ng kongresista sa ilalim ng joint custody ay kailangan pa rin ng mga otoridad ng bansa na konsultahin ng Amerika sa bawat galaw ni Pemberton. Gayun din hindi niya nakasaad sa Visiting Forces Agreement ang joint custody, kaya malabo ang sitwasyong ito. Sinabi pa ni Ridon na hindi rin makakatulong ang joint custody para mapabilis ang investigasyon sa kasong pagpatay kay Jeffrey o Jennifer Laude. Kaugnay pa nito nanawagan naman ng kongresista sa AFP na huwag bigyan ng special treatment ang sundalong Amerikano dahil hindi ito bisita kundi suspect sa isang krimen. Kasama mo sa kamera, Konde Bata, Tatak, RMN. Mga kasama sa ibang balita, nagpaliwanag po si Camarines Norte Governor Edgardo Talyado sa kanyang kinakaharap na kontrobersiya kaugnay sa pagluta ng kanyang asawa na unang napaulit na nawawala. Ayon kay Talyado, inaalis na nila ang anggulong politikal pero naniniwala sila na may nagmamanipula sa kanyang misis na si Ginang Josie Talyado. Higit po niya na hindi ito kayang gawin ni Josie na mag-isa, lalo pat kilala niya itong mabait na tao. Itinanggi din ng gobernador na mayroong nangyaring manhunt operation laban sa kanyang misis. Iinod po niya na ang pagpapahanap kay Ginang Talyado ay bunsod ng kanyang pag-aalala. Samantala ngayong araw ay tumulak na sa Maynila si Talyado at ang anak na si Alvin para ayusin ang gusot sa pagitan nilang mag-asawa. Ang kaso naman ng mag-asawang Camarines Norte Governor Talyado ayaw na pong paghimansukan pa ng DILG. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Ayaw ng pagmasukan pa ni DILG Secretary Mar Rojas ang kaso ng mag-asawang Camarines Norte Governor Edgardo Talyado at Ginang Josefina Talyado. Ayon kay Rojas, ipinauubayan na nila sa mga otoridad ang pag-alam sa tunay na dahilan ng pag-alis ni Ginang Talyado sa kanilang bahay, lalo't lumilitaw ngayon na away mag-asawa ang nagtulak sa babaeng Talyado para layasan ang gobernador. Bukod dito, hindi rin naman umano kasi nagsasabi ng totoo sa kanya ang gobernador, tulad ng nakausap niya noong Lunes sa telepono kung ano-ano umano ang sinasabing dahilan nito sa pag-alis ng kanyang asawa. Nilinaw din ni Rojas, hindi rin naman umano humingi sa kanya si Governor Talyado ng tulong para hanapin ang kanyang asawa nung nakausap niya ito. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na nalulungkot siya sa nangyari sa mag-asawang Talyado pero ayaw na umano niyang gatuan pa ang problema ng dalawa. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. RMN News, balitang pang-negosyo. Gandang balita sa mga Novo Ecijanos, 30 milyong pisong pondo ang nilampo ng Department of Agrarian Reform para sa proyektong pang-infrastruktura sa Saragossa. Ayon kay Mr. Arnold Dizon, may isa 2 kilometrong farm to Market Road ang nag-uugnay na ngayon sa mga barangay ng Santa Lucia at Santa Lucia Young at sa Santa Lucia Old hanggang sa sentro ng nasabing bayan. Mas mura at mas mabilis anya na naibabiyahe na ngayon ang mga produkto papunta sa pamilihan. Kabilang din sa project ang natapos po isang potable water system kung saan dyan kumukuha ng malinis na inumin tubig ang ating mga kabayan dyan sa Nueva Ecija. Balita sa Ibayong Dagat. Sa Egypt, mga kasama, 11 katao po ang sugatan ng magkanapang isang pagsabog sa labas ng Cairo University. Kabilang sa mga nasugatan ang 6 na polis at 5 sibilyan. Nabatid ng Cairo University isang lugar kung saan kadalasan ng mga napoprotesta sa gobyerno ay nagtutubat. Hinihinalang ang pagsabog po ay kagagawa ng mga militanteng grupo. Matatandang sunod-sunod po ang pag-atake ng mga militanteng Islam laban sa mga otoridad matapos mapatalsik sa pwesto si President Mohamed Morsi ng Muslim Brotherhood noong nakaraang taon. Sa mga taga-Surigao, abangan niyo po sunod dyan sila kasama ng Jojo Ferrol at John Estanio, Diretso Balita Surigao sa DXR S 918.
kasama niyo po sa Maasang Public Service, ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino. Ito ang RMN Radyo mo Nationwide. handang tumulong sa iyo. Live via satellite. RMN News Nationwide.